Arrival at the airport. On our way to the bus terminal, we rode a double-decker bus that gives us a beautiful view of Hong Kong. The bus ride from the airport to the city center will take around 30 to 45 minutes. Finally, we arrived at the city center. Yan. Dumiretso na muna kami dito sa Chongqing. Magpapapalit lang kami ng peso to Hong Kong dollars. Siya, madami dito. Dito okay magpapalit kasi mas maganda daw yung exchange rate dito kaysa sa airport. Yan. Dito na kami sa first destination namin. Sa day 1, dito kami sa The Peak Tram. Sasakay kami ng Peak Tram papanik ng Victoria Peak. And hindi maulap ngayon, so hopefully makikita namin yung magandang view kasi minsan madami ma-fog doon. Tapos binook na namin to sa Klook kaya medyo naka-discount kami ng konti and hindi kami pipila ng sobrang haba. Ayan, ito na yung Peak Tram. Dapat daw nasa right side kayo umupo para maganda yung view na makita nyo. Ayan. Ito yung loob ng Peak Tram and dito ako sa right side nakaupo kasi mamaya nandito sa right side yung magandang view. Maganda rito pati sa taas, kita nyo. The journey takes approximately 6 minutes along a visually memorable experience as skyscrapers glide past at what appear to be impossible angles while the Peak Tram makes its ascent. The Peak is often dubbed Hong Kong's most spectacular destination, but even the journey reaching it can be equally as spellbinding. We saw a lot of souvenir stores upon entering the Peak Tower. Ayan, namili lang kami ng konting souvenir, as in konti, dalawa. Tapos ito yung Madame Tussauds, nakapunta na kasi siya dyan last time, parang hindi ko naman bet. At mahal din. Picture ka lang kaya, no? So, magpipicture lang kami sa labas. Oh, kay Doctor Strange. Sakto to, kay Hiroyuki. May palibre pala, ayan o. Si Benedict Cumberbatch. Dito sa labas. Picture ako dito. So, bukod kay Doctor Strange, meron pang isa dito, pwede ko siya kilala. Sila lang yung libre. Pag papasok ko na sa loob, may bayad na. 1,400 din yata to sa pera natin, so wag na. Okay, kain muna kami ng lunch bago kami pumanik dun sa view deck. Dito kami sa isang restaurant dito. Ayan, mga in-order namin. Baka madami naman, saka masarap. Kaya sulit din. Parang kumain lang kami sa sa SM. Hehe. Sarap? Ano ba yan? White sauce, masarap. Ito masarap din eh. May mga beef siya na malalambot. Okay, nandito na kami sa pinakataas sa mismong view deck. Sobrang ganda ng view. Tignan nyo. Diba? Medyo mainit lang, pero hindi naman siya yung mainit na nakaka-sunburn. Saka pag nakita nyo naman yung view na to, hindi nyo na mapapansin yung init. May mga panahon na sobrang maulap, sobrang foggy. Kaya wala kayong makikita dito. Ayan. So dito may mga telescope din. May bayad to, no? Yung telescope na to. Meron. Ayun, no? Para May bayad. yata, pero pwede mo nang mag-view ng ganito lang. Pero okay lang naman kasi ang pinunta mo naman is yung magandang view na ganito. Wala kang makikita dyan. Ayan. So, kung pupunta kayo dito, ang sabi ng iba, maganda daw agahan nyo kasi kagaya ngayon tanghali na, Ganda. medyo madami ng tao. Tapos, maganda rin yung view paggabi kasi puro ilaw yung mga buildings na yan. Anong lasa ng Milo McFlurry ng McDo sa Hong Kong? Yummy. Super refreshing. Ano yun lasa? Lasang Yummy, McFlurry. lasang Milo. Nami Milo. Yan yung pinunta ko dito. Uwi na ako bukas. Kung anong mall itong pinasukan namin. In search of free water.
So pababa, merong option na mag-peak tram ulit. Pero mas mura kasi kung pababa, magbabas ka na lang. Since na-try na naman na mag-peak tram. So ayan, magbabas na lang kami pababa at hindi ko alam kung saan kami ibababa nito. Siya na ulit bahala. Ngayon po central. Central. O, sakay na tayo. Ito na. Ayan, pababa na kami. And pag nag-bus kasi kayo, $12 lang. 12 Hong Kong dollars lang yung ibabayad nyo. Pero pag nag-peak tram kayo pababa, mas mahal. Hindi ko alam, baka $45 ulit. Ganun. So, mas okay nang mag-bus kung na-experience yun na naman yung peak tram kanina. Ay! After ng 20 minutes na lakad, kanda ligaw-ligaw na kami galing sa hotel namin. Dito na kami sa Avenue of Stars. Yan, ganda, di ba? Pak. Wow. And dito na kami sa Avenue of Stars. Parang Baywalk nila to, pero syempre level up. From here, tanaw na tanaw mo yung mga buildings sa kabila. And paggabi, maganda rito kasi meron nga Symphony of Lights na show. Meron parang light show yung mga buildings dyan. Meron ding mga ferry na pwede kang sumakay para habang nagsi-Symphony of Lights, umiikot-ikot kayo dyan. Pero medyo mahal. So, kung gusto mong tumawid sa kabila, pwede naman. Para makita mo naman tong site na to. So, kaya tinawag na Avenue of Stars dito kasi dito makikita yung mga handprints ng mga sikat na artista, personality dito sa Hong Kong. Raymond Chow, di ko siya kilala. Pero dito meron yung kay Bruce Lee, pero syempre hindi niya handprint to. Parang meron lang, ewan ko ano to, picture. The legendary Bruce Lee earned early fame with The Kid. After studying in the US, he returned to Hong Kong and leaped to the international stardom with iconic works including The Big Boss, Fist of Fury, and The Way of the Dragon. Sobrang daming tao. Nagpipicture lang kami ngayon dito sa statue na to, sa Avenue of Stars. Tapos, lakad na kami papunta pa doon sa may Clock Tower. Ayan, kakatapos lang namin mag-pictorial dito sa part na to. Nakikita ko lagi sa TikTok to, kaya dinaanan talaga namin. Ayan, sa gilid ng building na to, may plaza kung saan nandito yung Clock Tower. Nakikita ko rin lagi ito online sa IG. Papapicture lang kami dito. Ayan, dahil ulas na kami kakalakad. Bibili lang kami ng pampalamig. Madaming ganito dito sa Hong Kong. Yung mga truck na Mr. Sophie na nagbebenta ng ice cream cone for $13. So, dahil madaming pila, makikipili na rin kami. Tikman namin kung anong lasa. Pero alam ko lasang regular vanilla ice cream lang to. Ayan, dito muna kami. Chill muna kami dito. Nakaupo lang kami. Dito na kami manonood ng light show, yung Symphony of Lights mamaya. Yung mga yan, ilaw-ilaw lang lahat yun mamaya. Ay, so chill lang kami dito habang kinakain namin tong pancake. Masarap siya actually. Kape siya pero hindi siya yung matapang na flavor. Tapos, bumili kami na itong lemon drink na to. Perfect dito sa kape kasi kaya pa kami oho din. Ayan, nakatambay pa din kami dito sa Victoria Harbor sa may Avenue of Stars. Nag-aantay lang ng Symphony of Lights. Super ganda ng view, tingnan nyo. Ganda no. Ganda ng sunset. Nanood kami ng sunset dito. Kakatapos lang po sa mga building. Ayan. Nagsimula na silang mag-ilawan. Ayan, 8 PM magsisimula na yung Symphony of Lights. Madami na yung tao dito. Tumayo na kami sa inuupuan namin kasi may mga kumaharang na wala kami makikita. So, ayan. Waiting lang kami na mag-start yung show.
after ng Symphony of Lights, nandito kami sa katabing ferry terminal. Nilipat kami sa kabilang part ng island. Yung sa part ng island na madaming building sa umiilaw kanina. Sasakay kami ng Ferris wheel doon. And para makita naman namin yung view from that side of the island. Okay, boarding na kami sa ferry. Mga $10 lang yata yung binayad namin dito. Ayan, nakasakay na kami ng ferry. Lahat umupo dito sa side na to. Para pagliko ng ferry, pag ganun niya, ito yung view namin. Yung mga building pa din. Tapos nakikita niyo yung Ferris wheel na yon. Doon kami sasakay. Nag-book din kami through Klook. Di lang namin alam kung aabot pa kami sa cut-off. But let's see. Yung mga building pala na yan yung kaninang natatanaw na building sa Victoria Peak. Yung Victoria Peak nandoon sa taas. Okay, nandito na kami sa kabilang part. And actually mali kami nasakay ng ferry. Doon dapat kami sa papuntang Central, yung may Ferris wheel. Kaya lang dito kami napunta sa kabila. So baka mag-bus kami papunta doon. Isang diretso. Okay, after ng mahabang lakaran, nag-bus kami and all. Dito na kami sa Hong Kong Observation Wheel. Nag-book din kami ng ticket sa Klook for 90 pesos lang yata. So, ika, panik tayo. Grabe ka taas, ha? Nakita niyo yung building na yan. Yan ang highest building dito sa Hong Kong. So, pag sumakay ka ng ganito, halos makaka-level mo na siya. Kaya maganda experience talaga to. Yo! Kapatan tayo. Yes. It's our turn. Oops! Okay. Okay na, start na. Yan, huminto kami dito. Halfway pa lang pero super taas na. Medyo kinakabahan na ako. Siya. Chill lang yan, chill. Taas eh, oh. Look. Ganda ng view eh, oh. Ganda ng view. Ganda, diba? Ayan ang text. Ang taas. Ang taas, ang taas. Ayaw pa namin umandar, shoot. Worth it naman yung 90 pesos. Pero pag talagang takot ka sa heights, medyo hindi siya advisable. Lalo na dito sa gilid. Kasi ako, di ako takot sa heights pero nangangatog na yung nanlalambot na yung tuhod ko ngayon. Hey, we survived. Hindi naman siya mabilis. Nakakalula lang kapag humihinto dun sa taas kasi sobrang taas niya. So yan, balik na kami dun sa Tsim Sha Tsui kung saan nandun ang aming Airbnb. And kikitain din namin yung kita niya. Nandun nagwo-work. Okay, so bago kami bumalik na aming hotel, dito kami sa isang bar dito. Beer Garden yung pangalan. And ayan, inom kami ng konti. Tapos, sarap diba? Ang maganda niyan, libre. So, after neto, chill-chill lang, tapos balik na kami sa hotel. So itong bar pala na to, German bar pala to. Kaya yung mga beer na yan, inikman namin sa German beers. Tapos ayan, chicken cordon bleu and yung sausage na ang sarap din. Pati yung sauce na, hindi ko alam kung ano yung sauce na yun. Mustard. Mitchell Pressure. Hindi, kaya na kami. Try kami ng German Schnapps. Parang ano yung lasa? Ang sarap na to. Ito. Ano gusto? Ang sarap parehas. Sa'yo na yan. May ano lang, may kurot pero ang sarap. Sarap, diba? Schnapps. Schnapps ang ano ito. Si Sir. Ang kasoto. Ha? Ay, mas gusto ko ito. May aftertaste tong sarap. Okay, mula dun sa pub, pabalik na kami ng aming Airbnb. Kasi, Pwede rin pala tayo roon eh. Kasi, dami namin nagawa today. Nakakapagod nga lang sa lakad, pero ang ganda ng ending kasi nalibre kami ng dinner, saka ng inom, ng beer, saka ng
German schnapps na pinatikim sa amin. So, bukas, day 2, Magnongong Village naman kami. Good night. Night.